ulila at nagtitinda ng sampagita. Sa ganito nabubuhay ang 14 years old na dalagitang si Nicole. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat nang tangka siyang gahasain ng isang hindi kilalang tao. At hindi lang doon nagtapos ang kanyang paghihirap dahil pinagbintangan pa siyang magnanakaw ng kanyang matandang kapitbahay. Sa kabila nito ay may mga tao pa rin na nais tumulong sa kanya at isa na dyan ay si Charlotte. Si Charlotte ang kumupkup sa kanya matapos na may magtangkang gumawa ng kahalayan sa kanya. Ngunit si Charlotte din pala ang magiging susi upang makilala ni Nicole ang kanyang totoong ama. Gaano kaya katotoo ang usap-usapan na ang totoong mga magulang ni Nicole ay mga bilyonaryo? May pag-asa pa kayang mahuli ang lalaking nagtangkang manggahasa kay Nicole? At may pag-asa pa kayang malinis ni Nicole ang pangalan laban sa mga masasamang akusasyon? Tunghayan ang kapanapanabik at nakaka-inspire na kwento ni Nicole. Bili na po kayo! Bili na po kayo ng sampagita! 15 lang po ang isang tali. Sabi ng 14 anyos na dalagitang si Nicole habang inilalako niya sa gilid ng kalsada ang mga panindang bulaklak. Nilapitan niya ang isang matandang babae na mukhang yayamanin. Madam, baka po gusto niyong bumili ng sampagita. 15 pesos lang po ito. Kahit isa lang po. Malaking tulong na po yun sa akin. Sabi ni Nicole. Ay nako, huwag ako. Siguro tropa mo yung nagtitrending sa internet ano? Yung babae na kabihis ng high school student kahit na matanda na, tapos nakikipag-away sa guard. Diyos ko, kawawa yung gwardya dahil sa mga taong katulad ninyo. Wala kayong konsensya. Nagtatrabaho lang yung tao pero natanggalan pa ng trabaho dahil sa mga katulad yung nanlilimos sa kalsada. Galit at mapagbintang na sabi ng matandang pulang-pula ang mga labi. Ay hindi naman po. Hindi ko naman po yung kilala At saka, hindi po ako nanlilimos. Kaya nga po nagbebenta ako ng mga sampagita Ba't sumasagot ka pa ha? Kung kutusan kita dyan ha? Kung ayaw niyo pong bumili, di huwag po. Hindi ko naman po kayo pinipilit Ang dami niyo naman pong sinasabi. Sabi ni Nicole at nilayasan na ang matanda. Aba, bastos talagang bata to Iba na talaga mga kabataan ngayon. Hindi na pinansin pa ni Nicole ang matandang babae. Dahil alam niyang mas lalo lang siyang masasaktan sa mga sasabihin pa nito sa kanya. 2 oras na siyang naglalako, ngunit nakakalimang benta pa lamang siya. Sa bawat isang mabibenta niya ay may 5 piso siyang komisyon doon. Kailangan niya makarami ng benta dahil nga dito lang siya kumukuha ng pangkain niya. Si Nicole kasi ay inampun lamang ng matandang namamasura noong siya ay 1 taong gulang pa lamang. Ang kaso ay binawian na ng buhay ang mga tumayong magulang niya dahil sa sakit na tuberculosis. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang siya sa buhay at sinisikap na makahanap ng ikabubuhay. Sa kabila ng kanyang estado sa buhay ngayon ay nag-aaral pa rin siya sa eskwelahan dahil naniniwala siya sa kasabihang ang kabataan ang pag-asa ng bayan at ang pag-aaral ay ang susi sa magandang kinabukasan. Minsan nga ay kahit wala na siyang baon at pamasahe patungo sa school ay sinisikap pa rin niyang pumasok para lamang may matutunan siya at makumpleto ang kanyang attendance. Mahirap ang buhay para kay Nicole, ngunit pilit siyang nagpapakapositibo sa buhay. Dahil alam niyang ang mga taong may mahabang pasensya sa gitna ng kahirapan ay siyang pagpapalain ng Diyos balang araw. Nagpatuloy pa siya sa paglalako hanggang sa nag-alas 9 na ng gabi. Wala na gaanong tao sa mga kalsada kaya huminto na siya. Nagtungo siya sa matandang babae na nagmamay-ari ng mga paninda niya. Ito po Aling Rose, 15 piraso lang po ang naibenta ko. Malungkot na sabi ni Nicole. Nako, 15 piraso lang. Magkano naman ang kinita mo? 75 pesos lang po pero ayos na po yun. Maitawid ko lang po ang pangkain bukas. Okay na po ito. Ganun ba? O ganito na lang, bukas daan ka rito sa bahay tapos magdala ka ng baunan mo para malagyan ko ng kanin. Ang kaso, 1 pritong itlog lang ang maibibigay ko. Okay na ba yun sa'yo? Ano ba kayo, Aling Rose? Huwag na po kayo mag-abala. At saka ayoko naman pong kinaaawaan ako. Ayos lang po talaga ako. Nakangiting sabi ni Nicole. Pinalo siya ni Aling Rose sa balikat ng mahina.
Ikaw talagang bata ka. Napaka-ma-pride mo. Tanggapin mo na yon at huwag ka nang mahiya. Kung ako ang nawala sa mundo at ang mga magulang mo ang nandito, naniniwala naman akong aalagaan nila ng mabuti tong apo ko. Kaya sige na, tanggapin mo na lang, okay ba? Sige po kung ganon. Maraming salamat po, Aling Rose. Heto po ang 20 pesos. Pangbawas niyo po sa ibibigay niyong pagkain bukas. Ano ka ba? Siraulo ka talaga. Kaya nga kita bibigyan ng pangkain para hindi mo na magastos yung pera mo eh. Ipunin mo na lang yan dahil hindi araw-araw makakabenta ka ng marami. Kapag wala kang pera, may dudukutin ka. Sige po, Aling Rose. Maraming salamat po ulit ha. Matapos noon ay umalis na nga si Nicole at umuwi na sa munting kubo na kanyang yumaong tumayong mga magulang. Samantala, sa kabilang banda, hindi malayo sa bahay ng dalagitang si Nicole ay ang inuupahang kwarto ng dalagang si Charlotte, 22 taong gulang na. Tumakas si Charlotte mula sa kanyang mga magulang sa probinsya dahil pilit siyang ipinapakasal ng kanyang mga magulang sa isang lalaki para lamang makatakas sila sa kahirapan. Ang kaso ay ayaw ni Charlotte sa lalaking iyon dahil nga may record na ito ng pang-aabuso sa mga kababaihan. Ayaw ni Charlotte na masira ang buhay niya kapag pinakasalan niya ang lalaking iyon. Kaya nga ay nandito siya sa Maynila upang magsimula ng panibagong buhay. Mag-isa lamang siya ngayon. Naghanap siya ng mauupahan at sa kabutihang palad ay nakahanap siya ng marerentahan sa isang maliit na kwarto sa halagang 2,000 kada buwan. Naghanap din siya ng trabaho sa isang malapit na supermarket at sa kabutihang palad ay nakahanap naman siya bilang isang cashier. 4th year college na student na si Charlotte, ngunit napilitan siyang tumigil dahil nga sa nangyari sa probinsya niya. Bukod doon ay wala na rin naman siyang pang-aral kaya minabuti niyang tumigil muna at ipagpatuloy na lang niya ang pag-aaral kapag nakapag-ipon na siya. Isang araw ay naglalakad na siya pauwi sa bahay nang lapitan siya ng isang sambagita vendor. At ito ay walang iba kundi si Nicole. Dito magsisimula ang pagtatagpo ng kanilang mga landas at ang kanilang pagtatagpong ito ang magbabago sa buhay nilang dalawa. At alamin natin kung paano. Ate, baka gusto niyo pong bumili ng sampagita. 15 anyos lang po ito. Sabi ni Nicole. Nakilala ni Charlotte ang batang babae dahil madalas niya itong nakikitang nagtitinda ng mga sampagita. At minsan ay nadaraanan din niya ang maliit na kubo ni Nicole na nakatirik sa gilid ng kalsada. Awang-awa pa nga siya kay Nicole dahil base sa kanyang hinuha ay mag-isa na lamang ito sa buhay. Iha, ikaw yung batang babae na nakatira sa tabi ng puno ng saging, hindi ba? Sabi ni Charlotte. Opo, ako nga po yun. Kilala niyo po pala ako? Sa mukha lang, madalas kitang madaanan doon. Wala kang ilaw, di ba? Nakikita kasi kita ron. Lampara lang ang gamit mo. Minsan kandila pa. Hindi ka ba natatakot? Natatakot din po. Pero nasanay na rin po ako kasi hindi na po ako natatakot ngayon. Ganun ba? Magsara ka ng pinto ng mabuti ha. Kasi baka mamaya may pumasok sa'yo ron at gawan ka pa ng masama. Salamat po ate sa concern niyo. Walang anuman. Anyway, pabili nga ako ng 2 sampagita. Isasabit ko lang sa kwarto ko. 30 pesos lang po. Inabot na sa kanya ni Nicole ang sampagita at nagbayad naman siya. Ako nga po pala si Nicole ate. Ako naman si Charlotte. O sige na, umuwi ka na ha. Sige po, ingat po kayo ate. Ikaw rin. At umuwi na nga si Charlotte at inamoy pa ang mabangong sampagita. Kinabukasan ay nagtrabaho na siya sa supermarket bilang isang cashier. Habang naghihintay ng customer ay may lumapit na customer na sobrang gwapo at sobrang hot. Napakatangos ng ilong nito, maputi at makinis ang balat. May magandang panga, hapit din ang suot nitong polo kaya halatang halata ang mga muscles nito sa katawan. Good morning sir! Pagbati ni Charlotte, mukhang malungkot ang lalaki at maraming problema. Hindi nito sinagot ang pagbati ni Charlotte kaya medyo napahiya pa siya. Inilapag na ng lalaki ang basket nito kung saan nakalagay ang mga binibili niya. Isa-isa naman itong pinunch ni Charlotte. Nagring ang phone ng lalaki kaya sinagot ito ng lalaki.
Hello? Hindi niyo pa rin siya nahanap? Ganun ba? Sabi ng lalaki at lalong mas naging malungkot ang mukha nito. Sige, balitaan mo na lang ako. At ibinaba na ng lalaki ang phone nito at ibinulsa. Dahil sa pag-asa ni Charlotte na sasabihin ng lalaki ang keep the change ay kinausap niya ito. Sino po yung hinahanap niyo, sir? Parang sobrang lungkot niyo po kasi. Tanong ni Charlotte habang patuloy ang pag-punch sa mga item. Hinahanap ko yung nawawala akong anak. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Nagulat naman si Charlotte. Hindi na tuloy niya alam kung ano ang sasabihin niya. Gayunpaman ay ginamit na lang niya ang pagiging extrovert niya upang mapasabi ng keep the change ang lalaki. Ganun po ba? Mahanap niyo rin po siya, sir. Basta't manalangin lang po kayo sa Panginoon. Unti-unti na ako nawawala ng faith sa Panginoon. Dahil 13 years na ako nagdadasal na sana mahanap ko ng anak ko. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya tinutupad yun. Ano ba kayo, sir? 13 years pa lang naman po yun eh. Maraming taon-taon naman ang naghihintay sa future. Hindi po yun mauubos unless katapusan na ng mundo. Basta, wag niyo pong tatanggalin ang faith niyo sa Panginoon. Kahit na ano man po ang mangyari. May dahilan po ang lahat ng mga nangyayari ngayon. Sabi na lang ni Charlotte. Ito po, 3,500 po lahat. Sabi ni Charlotte nang matapos itong i-punch. Inabutan naman siya ng lalaki ng 4,000 pesos. I received 4,000 pesos. Sabi niya at isa-isa pang chinek kung totoong pera ba ang mga ito. Naghintay siya at sasabihin ng lalaki na keep the change pero namuti lang ang mata niya sa kakahintay. Kaya sinuklian na lang niya ang lalaki at nilagay sa box ang mga pinamili ng lalaki saka nagpaalam ito sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Charlotte. Ay, kailan kaya ako makakatanggap ng keep the change? Sabi na lang niya nang may panghihinayang. Nang matapos ang kanyang duty ay naglakad na siya pa uwi. Nag-ring ang kanyang phone. Sa wakas kasi ay in-unblock na niya ang numero ng kanyang mga magulang. Sinagot niya ang tawag dahil ang kanyang ina ito. Hello, ma? Charlotte! Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo naman kami binlock? Alam mo bang sobra kami nag-aalala sa'yo? Ma, hindi po ako uuwi dyan kahit na magunaw pa ang mundo. Basta makakalaya rin tayo sa kahirapan. Hindi natin kailangan ng lalaking yun. Oo na, sige na. Hindi ka na namin pipilitin na magpakasal kay Ben-Hur. Basta umuwi ka na lang dito dahil sobra nag-aalala na kaming lahat dito. I'm sorry, Mama. Pero hindi po muna ako uuwi. Alam kong sinasabi niyo lang yan para umuwi na ako. Sa sahod ko magpapadala na lang po ako sa inyo dyan. Konti lang pero pagtsatsagaan niyo na lang. Sabi ni Charlotte. Ano ka ba naman, Charlotte? Pinatay na ni Charlotte ang kanyang phone dahil alam niyang pipilitin lang siyang umuwi ng kanyang ina. Binlock na lang niya ito ulit para hindi na mabulabog pa ang kanyang isipan. Nagpatuloy siya sa paglalakad pa uwi hanggang sa madaanan niya ang bahay ni Nicole. May natatanaw siyang ilaw mula sa gasera mula sa loob kaya napaisip niyang nasa loob ng bahay si Nicole. Maya-maya ay may isang lalaki sa kabilang kalsada na nakamasid sa bahay nito. Hindi kita ang mukha ng lalaki dahil madilim. Natakot siya sa kung anong maaaring balak na gawin ng lalaking yun sa bahay ni Nicole. Mukha namang mahirap ang kubong yun kaya walang mananakaw roon. Naisip pa niyang baka may masamang gawin ang lalaki kay Nicole pero anyay masyadong OA ang isipan niya. Mahirap daw magbintang ng walang ebidensya. Kumatok na lang siya sa pinto ng bahay ni Nicole at pinagbuksan naman siya ng dalagita. Hello, Nicole! Sabi ni Charlotte. Oh, kayo po pala, Ate Charlotte. Napadaan po kayo. Kasi... Nagdalawang isip si Charlotte kung sasabihan ba niya ito na may nagmamasid na lalaki sa bahay nito. Baka raw kasi mag-alala si Nicole at hindi makatulog sa gabi kapag sinabi niya ang tungkol sa lalaki. Naisip ko lang na magsara ka ng pinto ng mabuti para walang makapasok sa'yo rito. Okay? Yun na lang ang sinabi niya. Sige po, ate. Salamat po ulit, ha. Oh, sige na. Alis na ako, ha. By the way, dyan lang pala yung bahay ko. Hindi naman malayo. Dyan lang sa itaas ng bakery dyan. Sabi niya sabay turo ng kinaroroonan ng gusali. Dyan po pala kayo nakatira? Mag-isa lang po ba kayo? Oo, nagrenta lang ako.
Punta ka ron minsan kapag may time ka. Sige po ate, maraming salamat po ulit. Sobrang bait niyo po. At umuwi na nga si Charlotte matapos nun at naligo na at kumain. At pagkatapos ay humiga na sa kama upang matulog na. Ngunit pilit man niyang matulog ay hindi niya magawa sapagkat nag-aalala siya para sa kalagayan ni Nicole. Kahit hindi niya ito kaano-ano ay tao pa rin naman siya para makaramdam ng concern sa ibang tao. 12:00 na ng hating gabi, ngunit hindi pa rin siya nakakatulog sa pag-aalala para kay Nicole. May trabaho pa siya bukas, kaya ayaw niyang mapuyat. Dahil sa inis ay bumangon na lang siya para puntahan si Nicole at ayain itong matulog sa kwarto niya. Tutal naman ay kasya naman silang dalawa roon. Sumilip siya sa bintana at ang lakas ng ulan, kaya kumuha siya ng payong sa kanya pinuntahan si Nicole sa kubo nito. Ito na lang ang nakikita niyang paraan upang mawala ang pagkabagabag sa puso niya. Nicole, gising ka pa? Pagtawag niya. Nakita niyang bukas ang pinto kaya nag-alala siya. Kabilin-bilinan pa naman niya kay Nicole na magsara ito ng pinto ng mabuti. Pumasok siya sa loob ng walang takot, sa kanya narinig ang sumisigaw na si Nicole. Tulong! Tulong! Pagsaklolo ni Nicole. Dahil sa lakas ng ulan ay hindi gaanong naririnig ang sigaw ni Nicole mula sa labas ng bahay. Naririnig lamang ito mula sa loob. Nicole! Sigaw ni Charlotte na nag-aalala. Narinig siya ng lalaking pilit na naguhubad kay Nicole. Dahil sa takot ng lalaki ay kaagad itong tumakbo at nilagpasan si Charlotte. Madilim kaya alam ng lalaki na hindi pa sanay ang paningin ni Charlotte sa dilim. Hindi tulad niya na kanina pa nasa loob. Kaya kahit papaano ay may enough na siyang visibility upang matukoy ang daan palabas ng bahay. Naramdaman ni Charlotte ang tumakbo sa likod niya kaya ginapang siya ng masidhing takot. Sinundan niya ang tumakbo at sa kanya nakita ang likod ng lalaking tumatakbo sa ilalim ng ulan. Diyos ko po! Sigaw ni Charlotte. Hindi na niya hinabol pa ang lalaki at sa halip ay pinuntahan niya si Nicole. Nicole! Nasaan ka? Ate! Ate! Umiiyak na sabi ni Nicole na lumapit sa kanya. Nicole, ayos ka lang ba? Ate, may pumasok pong lalaki dito. Hinuhubaran niya po ako. Nicole, may ginawa ba siyang mas masama pa ron sa'yo? Wala na po ate. Hindi na po niya ako nagalaw pero gusto po niyang gawin yon. Mabuti po't dumating po kayo. It's okay, Nicole. Hindi na mangyayari yun sa'yo. Mabuti at walang nangyaring mas masama pa roon. Mabuti pa't mag-report tayo sa barangay para mapanagot ang hayop na yon. Sabi ni Charlotte at nagtungo nga sila sa barangay. Ipinaliwanag ni Nicole ang nangyari at kaagad namang nagsagawa ng investigation ang mga tanod. Sinuri nila ang mga CCTV footages. Ang kaso lamang ay isa lang ang CCTV sa lugar at malayo ito sa kubo ni Nicole kung kaya't hindi ito nakunan ang ilang bahay malapit sa kubo ni Nicole. Nagsuriin nila ang CCTV malapit ay wala silang nakuha ng lalaking tumatakbo na sakto sa oras ng pangyayari. Kaya sa huli ay pinauwi na lang si Nicole habang gumugulong ang kanyang kaso. Dahil walang ibang ligtas na matirhan si Nicole ay pinatuloy muna siya ni Charlotte sa inuupahan nitong kwarto. Iyak pa rin ang iyak si Nicole na tila ba na trauma ito sa nangyari. Pinakalma naman siya ni Charlotte at ginawa ang lahat para lang mapahinahon siya. Kalaunan ay nakatulog din si Nicole dahil sa pagod sa kakaiyak. Kinabukasan ay pinakain si Charlotte si Nicole ng agahan. Kahit papaano ay mas maayos na si Nicole kumpara kagabi. Ayos ka na ba, Nicole? Yes po ate. Salamat po pala sa lahat ng tulong niyo sa akin ah. Ano ka ba naman? Wala yun. Maliit na bagay lang yun. Pero ate, bakit po pala kayo nagpunta sa bahay kagabi? Para bang alam po ninyo na may mangyayari sa akin? Yun ba? Kasi, di ba, nung 9:00 ng gabi, napadaan ako sa bahay mo. May nakita kasi akong lalaki sa kabilang kalsada na pinagmamasdan yung bahay mo. Hindi ko lang namukaan dahil madilim. Yun ang dahilan kaya kita nilapitan noon. Gusto ko sanang sabihin sa'yo ang tungkol doon pero ayoko kasi na magdulot yung takot sa'yo. Buti sana kung alam ko na mangyayari talaga to. Kaya pinayuhan na lang kita na isara ng mabuti ang pinto.
Bale, bakit po kayo nagpunta sa bahay ng bandang 12:00 na ng hating gabi, tapos umuulan pa po? Kasi hindi ako makatulog sa kakaisip sa lalaking yun eh. Malakas ang kutob ko na may gagawin siyang masama sa'yo. Mabuti at gumana ang gut feeling ko kaya ayun, nasave pa kita sa pangahayop sa'yo ng hayop na yun. Huwag ka mag-alala, gagawin ng barangay ang lahat para lang mahulit ang salot sa lipunan na yun. Salamat po ulit ha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka binaboy na ako ng lalaking yun. Utang na loob ko po sa inyong lahat. Maraming salamat po ng marami. Walang anuman. Kung ayos lang sa'yo, dito ka na tumira sa kwarto ko. Total, mag-isa lang naman ako dito eh. Hala, huwag na po. Ayoko pong makaabala. At saka, sigurado pong tataas ang kuryente at tubig mo nang dahil sa akin. Ano ka ba? Kahit naman tumaas ang bills ko rito, maliit lang naman ang itataas nun. Hindi ko naman ikakalugi yun. Ang importante ay safe ka. Salamat po ate. Sobrang bait niyo po talaga. Siya nga pala, nag-aaral ka, di ba? Opo, second year high school na po ako. 14 anyos pa lang po kasi ako eh. Ayos lang naman siguro kahit hindi ka nakapasok ngayon. Explain mo lang ang reason kung bakit hindi ka nakapasok ngayong araw. Maiintindihan ka naman siguro nila. Opo, mabait naman po ang teachers ko. May summative test nga po kami ngayon eh. Pero maiintindihan naman po nila ako. Bibigyan naman po nila ako ng ibang araw para mag-test. Siya nga pala Nicole, 11 AM, may pasok na ako sa work. Doon ako nag-work sa may supermarket bilang cashier. Bale bandang 9:00 ng gabi, nakakauwi ako. Okay lang naman dito ang pag-alis ko mamaya, di ba? Opo, ayos lang naman po ako. Pero pagkakatiwalaan niyo po ba talaga ako? Magtitiwala ako sa'yo. Sige po, kunin niyo na lang po yung mahalagang gamit niyo po rito kasi baka po mawala po eh. Ayoko pong mapagbintangan. Ay nako, wala naman ako mamahaling gamit dito. Hindi ko offered ang magkagamit ng mahal no. Pordoy lang din ako na kagaya mo. Mas nakakaangat lang ako ng konti kasi alam mo na, ganito talaga kapag adult na. Kaya mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng trabahong may malaking sweldo. Kaya nga po ate, nga po pala, nasa na pong pamilya nyo? Mag-isa na lang po ba kayo nakatira dito sa Taytay? Oo, nilayasan ko kasi yung pamilya ko sa Bukidnon dahil gusto nila magpakasal ako sa lalaking hindi ko gusto. Ayoko pa naman dun sa lalaki na nananakit ng babae. Sabi ni Charlotte. Ganun po pala. Pero buti ho pala may pamilya pa po kayo kahit medyo hindi kayo nagkakaunawaan. Mahal ko naman ang parents ko. Kaya lang, syempre hindi naman nila pwedeng diktahan kung sino ang lalaking pakakasalan ko. Kasi future ko nakasalalay dito. Sabi ni Charlotte. Tama naman po. Ikaw ba? Nasaan ba ang parents mo? Yung real parents ko po? Kasi yung totoo ko pong mga magulang, hindi ko po sila kilala. Bale, may umampun lang po sa akin na mag-asawang namamasura. Sila po ang tumayong mga magulang ko. Pero patay na po silang dalawa dahil sa TB. Nung nakaraang taon lang po sila kinuha ni Lord. Ganun pala. Siguradong nasa langit na sila ngayon dahil sa pag-aruga nila sa'yo. Sabi ni Charlotte. Pero sana makita mo rin ang totoong mga magulang. Malay mo naman, bilyonaryo pala ang totoong mga magulang. Kagaya sa mga pelikula. Kahit mahirap lang po sila, basta makilala ko lang po sila, okay na po sa akin Ate Charlotte. Palagi po ako nananalangin na sana makita ko po sila balang araw. Alam mo ba, kahapon lang, may customer akong hinahanap ang anak niya. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, manalig lang siya sa Panginoon at huwag siyang mawawala ng pag-asa. Kaya ikaw din dapat. Hindi po ako mawawala ng pag-asa Ate Charlotte. Nakangiting sabi ni Nicole. Kinabukasan ay bumalik sila sa barangay upang kumalap ng impormasyon tungkol sa usad ng kaso. Ngunit sinabi ng mga barangay tanod na patuloy pa rin ang imbestigasyon. Alam na ng buong barangay ang tungkol sa nangyari kay Nicole. Nagbigay ng simpatsya ang mga kakilala ni Nicole sa kanya. Lalo na si Aling Rose na lubos na nag-aalala sa kanya. Sinabi pa ni Aling Rose na gusto niyang kupkupin si Nicole pero tumanggi naman si Nicole dahil nga ayaw na niyang makaabala sa matanda.
Samantala, magmula nga noon ay naging magkatuwang na sa buhay sina Nicole at Charlotte. Siniguro ni Nicole na magiging kapakin-pakinabang siya sa kwarto ni Charlotte at hindi lamang siya alagain. Maraming ang natutunan si Nicole tungkol kay Charlotte. Isa na rito ay tungkol sa pagiging fluent ni Charlotte sa lengguaheng Korean. Mahilig kasi sa Korean culture si Charlotte at nag-aral nga ito ng Korean dahil noong 18 years old ito ay pumasok sa isip nito na magtrabaho sa Korea upang maging factory worker. Nabalitaan kasi ni Charlotte noon na malaki ang sahod doon ng mga factory worker. Nag-aral siya ng Korea ng 3 taon. Marami siyang mga nakausap na Korean sa social media, dahilan para mahasa pa ang kanyang dila sa pagsasalita ng Korean. Natapos naman niya ang exam at nakapasa siya. Ang kaso lamang ay hindi niya na naituloy ang paglipad dahil wala siyang sapat na pera upang makalipad. Kaya naman ipinagpatuloy na lang niya ang pag-aaral dito sa Pilipinas. Kinabukasan ay walang pasok sa trabaho si Charlotte, ngunit nagpunta siya sa supermarket upang bumili ng grocery. Nag-ring ang kanyang cellphone at sinagot niya ito. "Hello sir?" Sabi niya. Hello, Charlotte. Kumusta? Heto naman po. Napatawag po kayo. Gusto mo pa rin bang ituloy ang paglipad sa Korea? Opo sana. Kaya lang wala po akong pera na pwede kong gamitin pambili ng ticket tsaka kung ano-ano pa. Pwede kitang pairamin basta bayaran mo lang. Talaga po ba sir? Seryoso po ba? Sabi ni Charlotte. Oo naman. Ano, interesado ka ba? Opo sir, very interested po. Magsalita ka nga ulit ng Korean. Gusto ko lang i-make sure na marunong ka na talaga mag-Korean. Kasi alam mo naman na maayon, hindi na kaya intindi ng English. Nagsalita nga ng Korean si Charlotte sa kausap na miyembro ng school kung saan siya nag-aral ng Korean na connected din sa mga employers ng mga kumpanya sa Korea. Nagsalita ng mahaba si Charlotte ng Korean at sobrang fluent ng accent niya. Produkto ito ng walang tigil niyang practice sa loob ng 3 taon. Matapos niyang makipag-usap ay pinatay na nila ang phone. Napangiti siya sa saya dahil sa wakas ay makakalipad na siya papunta sa Korea. Maya-maya ay nilapitan siya ng isang lalaking pamilyar sa kanya. At kalaunan ay nabatid niyang ito ang lalaking customer niya noong nakaraan na hinahanap ang anak nito. Sa tindi ng kagwapuhan ng lalaki ay madali lang itong namukaan. Miss, are you able to speak Korean? Pagkumpirma ng lalaki sa kanya. Oh, ikaw pala! Si Mr. Child-looking guy! Naalala mo ba ako? Hindi. Kilala mo ko? Ako yung cashier dito nung nakaraan. Tapos nagkausap tayo. Then sinabi mo nawawala yung anak mo. Oh, naalala ko na. By the way, are you fluent in Korean? Oo, nag-aral ako ng Korean ng 3 taon. Bakit mo na itanong? Gusto mo bang maging interpreter ko? I can pay you decently. Sabi ng lalaki. Interpreter? Yes, may mga client kasi ako from Korea. I will be working with them for next 5 years. Yung interpreter ko kasi na-aksidente kaya kinailangan mag-resign. Magkano naman ang may offer mo? I will pay you 50,000 a month. Hindi ka naman araw-araw magtatrabaho. Magtatrabaho ka lang when I need you. Probably twice or thrice a week. And it's not even 8 hours. Need mo lang na sumama sa akin sa mga places. Pero wag ka naman nagagastos. I will also go to Korea from time to time at isasama kita papunta ron. Natuwa si Charlotte sa magandang offer na ito ng lalaki. Malaking bagay na sa kanya ang 50,000 kung yun lamang ang kanyang gagawin. Kapag nag-factory worker kasi siya, ay oo, bagamat mas mataas ang sahod doon ay mas nakakapagod naman. Kapag tinanggap niya ang offer ng lalaki ay maisasabay niya ito sa kanyang pag-aaral. Sige, pero pwede bang working student dyan? Pwede naman, basta't ang first priority mo ay ang pagtatrabaho sa akin. Okay, sige. Tinatanggap ko ng offer mo. Kailan tayo magsisimula? Sabi ni Charlotte. Next week if possible. May work pa kasi ako ngayon dito Rest day ko lang ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng 1 month? Kailangan ko kasi mag-render. First job ko kasi to at ayoko namang madungisan ng work experience ko kapag nag-awol ako. Okay, sure. No problem. After 1 month, let's meet again. Please, let me know your number para matawagan kita.
Sabi ng lalaki at binigay ni Charlotte ang kanyang number. By the way, I'm Marco. Nice to meet you. Ako naman si Charlotte. Nakangiting sabi ni Charlotte at matapos ang kanilang pag-uusap ay naghiwalay na rin sila. Sobrang saya ni Charlotte habang pauwi siya. Sa sobrang niyang saya ay bumili pa siya ng ice cream na halagang 250 pesos para sa kanilang dalawa ni Nicole at pinagsaluhan nila ito sa inuupahang kwarto. Ate, mukhang ang saya niyo po ngayon ah. Sabi ni Nicole. Oo, masaya ako dahil magkakaroon na ako ng bagong trabaho. May nakausap akong negosyante at kailangan daw niya ng interpreter sa mga Korean. Since marunong naman ako mag-Korean, kaya tinanggap ko na. Magre-resign na ako sa trabaho ko bukas pero 1 month pa yun magiging effective. Congratulations po ate! Sigurado pong malaking tulong po yun sa inyo. Oo naman, kapag nag-start na ako sa work, hindi mo na kailangang magtinda ng sampagita sa gilid ng kalsada. Hindi na malalagay sa peligro ang buhay mo. Salamat po ate ah. Sabihan niyo lang po ako kung paano ako makakabawi. Gagawin ko po lahat sa abot na makakaya ko. Basta maging safe ka lang at makapag-aral. Okay na yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nahuhuli ang lalaking tangkang nanggahasa kay Nicole. Naisip nila na maaaring ang gumawa nito ay nakatira malapit lamang sa kubong tinitirahan ni Nicole. Ito'y dahil nga wala namang nakuha ng suspicious ang mga available na CCTV na pinakamalapit sa lugar. Hindi na rin sila sumuko na balang araw ay makakamit din nila ang hinahangad na hustisya. Samantala, 1 buwan ang lumipas at nagsimula na sa pagtatrabaho si Charlotte kay Marco. Pinapapasok siya ni Marco sa opisina nito sa 10th floor na isang gusali sa Ortigas. Wow! Sobrang yaman niyo po pala sir! Sabi ni Charlotte habang pinagmamasdan ang buong opisina. Nakita niya ang desk nameplate na nakadisplay sa ibabaw ng table ni Marco. Nakasulat dito ay Marco Alvarez, CEO o President. Napatakip ng bibig si Charlotte sa sobrang gulat sa kanyang nabasa. Marco? Kayo po ang presidente ng kumpanya? Ngumiti naman si Marco bilang tugon. OMG! Grabe, kagulat ka! Akala ko employee ka lang or something. Pero, teka, bakit ang bata mo yata para maging CEO? Bata? What do you mean? I'm already 35 years old. Namangha si Charlotte dahil kung titingnan ang itsura ni Marco ay mukha lang itong nasa mid-20s hanggang late 20s. Wow, ang bata niyo pong tingnan sir. 22 years old po pala ako if hindi niyo pa natatanong. Hindi niyo po nga po pala akong hinihinga ng resume para formally na makapagtrabaho sa inyo. I don't think I need that. Pero if kailangan mo yun, sure, no problem. I-send mo na lang sa email ko ang resume mo para ako na lang mag-send dun sa HR. Thank you po sir. Kukunin ko na rin pong experience ko rito para may mailagay ako sa resume ko sa mga susunod kong job application. No problem. Anyway, may mga parating akong possible Korean clients mamaya. Maganda ka na, okay? Possible clients po? Ano pong ibig sabihin nun? Well, technically, we're offering them contracts for business. Kailangan namin silang mapapayag na pirmahan ng kontrata dahil malaking pera ang papasok sa kumpanya kapag tinanggap nilang services natin. Nang dumating nga ang mga Koreanong kliyente ni Marco ay umarangkada at nagpasiklab naman ang pag-interpret ni Charlotte. Kung makapagsalita siya sa mga Korean ay para bang buong buhay niya ay ginugol niya sa Korea. Hiniram pa ng mga Korean si Charlotte upang maging tour guide habang nasa Pilipinas naman ang mga ito. Pumayag naman si Marco. Charlotte, gusto kong kunin mo ang loob nila para naman mapirmahan nila ang kontrata. We've just shown them our services and they have not decided yet. Hala sir, nakaka-pressure naman. Parang nakasalalay po sa akin kung tatanggapin nila ang kontrata. Hindi naman sa ganun. No worries. Kahit naman hindi nila tanggapin ang services natin, wala namang maninisi sa'yo. Promise sir ha? Baka mamaya sumama ang loob niyo sa akin kapag hindi natin nakuha yung contract. Ngumiti lamang si Marcos sa kanya. Isang ngiting nagpatibok sa puso niya for some reason. Ibang-ibang epekto ng ngiting iyon ni Marcos sa kanya. Pakiramdam niya ay lumilipad siya sa alapaap.
Kinalimutan na lamang niya ito kalaunan dahil alam niyang normal lang naman kiligin. Sino nga naman ang babaeng hindi kikiligin sa lalaking kagaya ni Marco na artistahin ang kagwapuhan? Mas gwapo pa nga ito kesa kay Brad Pitt. Ginawa na lamang niya ang best niya upang ma-please ang mga Koreanong posibleng clients ni Marco. Gabi na siya pinakawala ng mga Koreano at nakipagkita siya kay Marco sa isang restaurant dahil ililibre daw siya nito ng kanilang dinner. Kumusta naman ang pag-tour guide mo sa kanila? Ayun, nakakapagod. Pero feeling ko naman satisfied naman sila sa ginawa ko. If you have time later, ipag-pray mo na maging okay ang result. I will appreciate that. Sabi ni Marco. Sure, I will do that. At doon ay nagpalitan sila ng maraming tanong tungkol sa isa't isa. Nakwento ni Charlotte ang tungkol sa pagtakas niya sa kanyang mga magulang upang hindi lang siya mapilit ng mga ito na magpakasal sa lalaking hindi niya gusto. Naikwento naman ni Marco ang tungkol sa kanyang pagiging divorce sa una niyang asawa. Sa kwento ni Marco ay hiniwalayan niya ang asawa dahil may kinakasama itong ibang lalaki sa ibang bansa. Minabuti niyang putulin na lang niya ang kasal nila dito dahil hindi niya kayang ipagpatuloy pa ang relasyon sa ganoong klaseng babae. Nang ikwento yun ni Marco ay dito na nanumbalik sa isipan ni Charlotte ang tungkol sa anak ni Marco na hinahanap nito. Siya nga pala, Sir Marco. Matanong ko lang kasi, di ba nasabi mo noon na hinahanap mo ang anak mo? May update ka na ba ron? Sorry if masyadong personal na bagay na yun Medyo na-curious lang kasi ako eh. No problem. Ayos lang naman pag-usapan ng tungkol dun. I would love to talk about my missing daughter. She's been missing for 13 years already. Kung nabubuhay lang siya ngayon, siguro 14 years old na siya. And no, hindi ko pa siya nahahanap. 14 years old? Bale, kung 35 ka ngayon, nakabuntis ka at the age of 20? Oo, that's the case. Oh, I see. Pwede ko bang malaman kung nasa ng nanay ng anak ninyo? She already died. Actually, she was 18 years old nung nabuntis ko siya. At nanganak siya at the age of 19. Masela ng pagbubuntis niya noon. She died while giving birth to our daughter. Sorry to hear that, sir. Sabi ni Charlotte. You may be asking, paano nawala sa akin ang anak ko? Yung kapatid ng yumao kong nobya. Ninakaw niya sa akin ang anak ko para makaganti sa akin. Ako kasi ang sinisisi niya kung bakit namatay ang kapatid niya. And then, they told me na nawala nila ang bata. Kinasuhan ko sila ng kidnapping. But in the end, inurong ko na lang ang kaso dahil kung nabubuhay lang ang nobya ko, hindi niya gugustuhin na mangyari yun sa kapatid niya. Pero nawala ba talaga yung bata? Baka naman itinago lang nila. No, nawala talaga yung bata. Nawala yung anak ko. Matagal ko silang pinamanmanan at talagang kumpirmado yun with 100% certainty. Ganun po ba? Alam niyo po ba, may batang babae rin akong pinatira sa bahay. Wala rin siyang mga magulang. Inampun lang din siya ng mga nangangalakal niyang foster parents. Ang kaso, patay na yung mga umampun sa kanya eh. Sana pareho niyo pong mahanap ang mga mahal niyo sa buhay. Sabi ni Charlotte. Thank you, Charlotte. Nagtuloy pa sa pagtatrabaho ni Charlotte kay Marco bilang interpreter. Kinancel na ni Charlotte ang application niya bilang factory worker at sinabing hindi na niya ito itutuloy pa. Dumating ang araw ng sahod ni Charlotte at instant 25,000 ito. Tuwang-tuwa siya dahil ito ang unang beses na nakahawak siya ng ganun kalaking pera. Nagpadala siya kaagad sa kanyang mga magulang sa probinsya pero hindi na niya binanggit pa ang tungkol sa kanyang trabaho dahil alam niyang mamumuro ang mga ito sa kakahingi sa kanya. Nilibre din ni Charlotte si Nicole ng maraming mga gamit na kagaya sa damit, sapatos at bag. Awang-awa kasi siya sa mga gamit ni Nicole dahil tila mas matanda pa ang mga gamit ni Nicole kaysa kay Nicole mismo. Naubos lahat ng pera ni Charlotte sa kakalibre niya sa pamilya niya at kay Nicole, maging sa pagbayad ng bills. Pero ayos lang ito sa kanya dahil alam niyang mas lalo siyang pagpapalain ng Panginoon kapag patuloy siyang nagbigay. At sasahod pa naman siya ng malaki sa susunod na 15 araw. Nagsunod-sunod ang mga araw at habang tumatagal ay napapalapit pa ng gusto ang loob ni Charlotte kay Marco dahil nga sobrang bait nito sa kanya at halos magkasama na sila sa buong araw.
Nagsunod-sunod kasi ang mga kliyente galing sa Korea. Lalo pat ang unang posibleng client noon na tour guide ni Charlotte ay pumirma na ng kontrata. Pasensya ka na, Charlotte. I promise you na twice a week ka lang magtatrabaho. Pero na-overwork na kita nito mga nakarang araw. Sunod-sunod kasi ang pagbisita ng mga client galing Korea. Kaya hindi kita mapauwi ka agad. But don't worry, I will pay you double para naman hindi nakakahiya sa'yo. Sus, kahit wag nang dumoble. Kahit mag-add ka na lang ng 10,000. 10,000 lang? Masyadong maliit yun. Actually, malaki na yung sahod ko. Yung 10,000 na additional, ibibigay ko lang dun sa batang babaeng sinasabi ko sa'yo na hinahanap din ng kanyang mga magulang. Oh, why? Magkapitbahay ba kayo or something? Actually, inampun ko siya. Inampun mo siya? Kahit hindi maganda ang sitwasyon mo? Well, hindi the best ang sitwasyon ko, pero hindi naman ganun kasama compared sa kanya. Mag-isa na lang kasi siyang naiwan dun sa bahay na kumupkup sa kanya na mag-asawa. Walang ilaw dun at walang tubig. Then, one midnight may nagtangkang gumawa sa kanya ng masama. Mabuti nga't pinuntahan ko siya that night. Dahil kung hindi, siguradong may nangyari ng masama sa kanya. Kaya simula nun, kinupkup ko na siya. Ganun ba? Napakabuti mo talaga. Pero, ilang taon na ba yung babaeng sinasabi mo? 14 years old na siya. 14? Kung nabubuhay lang ang anak ko, yun din ang edad niya. Ano ka ba? For sure nabubuhay pa yon. Maybe somewhere there at hinihintay ka na lang. Baka nga one day nagtagpo na pala ang landas ninyo, hindi mo lang alam eh. May balat sa leeg ang nawawala akong anak. If mahaba ang buhok niya, I won't be able to see that. Pero kung maikli, baka sakaling makita ko siya kung pahihintulutan ng Diyos. Ganun ba? Sana nga. Iatid na kita sa inyo? Alok ni Marco. Ha? O wag na. Kaya ko naman umuwi mag-isa. I know, but I want to make sure na makakauwi ka. Delikado na sa panahon ngayon kaya dapat lang na ihatid na kita. Sabi ni Marco. Hindi na nagpaawat pa si Charlotte dahil gusto na rin naman niya. Habang nasa kotse silang dalawa, ay hindi na napigilan pa ng puso ni Charlotte ang pagtibok ng napakabilis. Nahuhulog na yata ang loob niya sa binata. Nang maihatid na siya ay bigla siyang nangulila sa presensya ng kanyang boss. Minatukan niya ang sarili niya. Ano ka ba naman? Huwag ka nga magkakagusto doon. Sa itsura pa lang noon, parang ang taas na ng standard nun sa babae. Sa sobrang taas, baka hindi mo maabot. Sabi na lang niya at napabuntong hininga. Kinabukasan ay niyaya si Nicole ng kanilang kapitbahay na si Rosalia na kumain sa kanilang bahay. Pumayag naman si Nicole dahil nga mabait naman sa kanya si Rosalia. Pinaghandaan siya ng French fries na may kasamang burger at drinks. Hoy Nicole, hindi pa rin nahanap yung rapist mo, di ba? Hindi naman po rapist, Aling Rosalia. Kasi hindi naman po niya ako nagalaw. Ganon din yon. Kasi kung nagalaw ka nun, di rapist na rin ang tawag doon. Sana nga po mahanap na po siya, Aling Rosalia. Kasi hanggang ngayon, kapag naglalakad ako pa uwi sa bahay at papasok sa school, isip-isip ko pa rin po yung lalaking yon. Anak ko, basta hindi na mauulit yon. Kasi kahit kami ay magpapalagay na ng CCTV dyan sa labas ng bahay namin. Mabuti naman po kung ganun ate. Maraming salamat nga po pala sa pagkain ha. Oo naman, walang problema. Teka, dali mo to sa bahay mo. Regalo ko na to sa'yo. Kaunting tulong. Mga notebook at saka mga gamit sa eskwela. Napasobra kasi yung binili ko sa mga anak ko eh. Kaya ayan, sa'yo na yan. Sabi ni Rosalia sabay abot kay Nicole ng isang eco bag na naglalaman ng mga naturang gamit. Hindi naman na sinilip pa ni Nicole ang loob nun. Pinasalamatan na lamang niya si Rosalia at matapos niyang kumain ay umalis na siya. Pag uwi niya sa inuupahang kwarto ni Charlotte ay naligo na siya at tinali niya ang kanyang buhok dahil nga naiinitan siya. Nag-review na siya dahil may exam sila bukas. Hindi na nasilip pa ang laman ng ibinigay na bag sa kanya ni Rosalia. Nagsaing na rin siya ng pagkain nila at pagdating naman ni Charlotte ay may dala na itong lechon ng manok na siya namang pinagsaluhan nila. Kumusta naman po ang araw niyo sa trabaho ate? Tanong ni Nicole. Ayun, okay naman. Medyo nakakapagod pero worth it naman. Ikaw ba? Kumusta ang araw mo dito? Ayun po, pag uwi ko po kaninang 4:00,
pinakain po ako ni Ate Rosalia sa bahay niya. Sinong Ate Rosalia? Yung malapit po sa bahay ko? Sabi ni Nicole. Binigyan niya po ako ng mga gamit sa school. Oh, I see. Napakabait naman pala niya kung ganon. Huwag mong kakalimutang magpasalamat sa lahat ng mga mabubuti sa'yo, Nicole, ha? Opo ate, always po yun. Maya-maya ay may kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Napaka-agresibo ng mga katok na iyon. Ako na po ate, sabi ni Nicole at binuksan nga niya ang pinto. Tumambad kay Nicole ang barangay captain at si Rosalia na mukhang galit na galit. Kap, kayo po pala. Magandang gabi po. Sabi ni Nicole. Ayan, ang babaeng yan. Kap, patingnan mo ang mga gamit nila rito. Sigurado kung siya ang kumuha ng wallet ko. Pag-akusa ni Rosalia, nagulat si Nicole sa narinig. Maging si Charlotte ay lumapit. Ano po, Aling Rosalia? Ano pong wallet ang sinasabi ninyo? Pagtataka ni Nicole. Teka, ano to? Bakit mo naman pinagbibintang ang magnanakaw si Nicole? Sabat ni Charlotte. Ikaw pala! Ikaw yung umampon kay Nicole? Komento ni Rosalia. Nicole, bakit mo naman ito nagawa sa akin? Hindi mo naman to kailangan gawin sa akin ah. Kung kailangan mo ng pera, dapat sinabi mo na lang. Hindi mo naman kailangan nakawin ng wallet ko. Teka nga lang. Huwag niyo naman pong pagbintangan ng ganyan si Nicole dahil alam kong hindi siya ganong klaseng tao. Pagtatanggol ni Charlotte. Ay iha, yan din ang akala ko kaya ko nga siya pinapapasok sa bahay at pinapakain pa. Tapos ayun pala, nanakawin lang pala niya ang wallet ko. May lamang 3,000 pa naman yon at ipambabayad namin yun sa tubig. Teka madam, wag po kayong ganyan. Naparito lang po tayo para maghalugog. Hindi po tayo nandito para mambintang. Kapag hindi po natin nahanap ang wallet nyo rito, wala po tayong magagawa dahil wala po tayong ebidensya. Sabi ng kapitan. Tingnan nyo yung eco bag na binigay ko sa kanya. Hawak-hawak niya yun nang umalis siya ng bahay. Baka doon niya itinago ang wallet ko. Teka, hindi kayo pwedeng maghalugog dito nang walang permiso ko. Hindi ko hahayaang pumasok kayo sa kwarto ko kung wala naman kayo search warrant. Sabi ni Charlotte. Kita mo, Kap? Sigurado ako, kasabwat niyan ang babaeng yan. Kung wala siyang itinatago, papayag siya na halugugin ko ang kwartong ito. Miss, kayo po ang bahala kung hindi kayo pumapayag. Nire-respeto po namin ang desisyon nyo. Sabi ng kapitan. Ate Charlotte, ayos lang po. Wala naman po akong ninakaw sa kanya eh. Kaya sigurado po ako na hindi po nila mahanap dito yung nawawala nilang wallet. Positibong sabi ni Nicole. Nagtiwala naman si Charlotte sa sinabing ito ni Nicole, kaya pumayag na lang siya. Nicole, nasan yung eco bag na ibinigay ko sa'yo ha? Sabi ni Rosalia. Kinuha nga ito ni Nicole at iniabot kay Rosalia. Ito po ate, hindi ko pa po nagagalaw yan. Agresibo itong tinanggap ni Rosalia sabay tingin kay Nicole ng masama. Matapos ay ipinasok nga ni Rosalia ang kamay niya sa bag at kinapa ang eco bag. Hanggang sa mapangiti ito nang makapa niya ang wallet. Nilabas niya ito mula sa eco bag. Oh, heto! Anong ibig sabihin nito ha? Sabi ni Rosalia. Nagulat si Nicole sa nakikita ang wallet sa loob. Napatingin na lang siya kay Charlotte na noon ay gulat na gulat. Ate Charlotte, hindi po ako kumuha ng wallet niya. Pagbigay po niya sa akin ng bag, inuwi ko na po kaagad. Hindi ko pa po yan natitingnan. Paliwanag ni Nicole at naniwala si Charlotte sa sinabing ito ni Nicole. Hoy! Napakasinungaling mo naman, Nicole! Hindi ka naman pinalaki ni na Manong at Manang ng ganyan. Hindi porkit ulila ka na ngayon lisensya mo na yan para magnakaw ha? Paano naman mapupunta tong wallet ko sa bag mo? Alam nga namang inilagay niya ng sarili niya dyan. Teka nga sandali. Inimbita mo si Nicole sa bahay mo at binigyan mo siya ng mga gamit. Napaka-suspicious naman ng timing, di ba? Siguro, sinadya mo yung gawin para iset up si Nicole. Hoy! Napakalakas naman ng loob mong mambintang ng ganyan. May patunay ka ba na ako naglagay ng wallet ko dyan, ha? At saka, bakit ko naman ba gagawin yon? Hindi naman ako nasisiraan ng bait, ano? Bakit? May patunay ka rin po ba na si Nicole ang naglagay niyan sa bag? At saka, malay mo, aksidente mo yung nailagay dyan sa bag nang hindi mo namamalayan. Anong akala mo sa akin, Ulyanin? Hindi pa ako matanda, iha ha? Matalas pa ang memorya ko. Teka lang. Paawat muna kayo. Aling Rosalia, ano pong gusto niyong gawin? Wala naman akong balak na magsampa ng kaso at saka minor de edad naman yan.
kaya hindi ko yan makakasuhan. Gusto ko lang siyang ipablatter para naman malaman ng buong barangay ang tungkol sa ginawa niya. Para naman mag-ingat na ang lahat sa kanya. Ayoko lang na gamitin niya ang katayuan niya sa buhay para makapanlamang ng kapwa. Apat, hindi naman pwede yung ganon. Teka, ipapablatter? Hindi mo pwedeng gawin yan kung wala kang ebidensya. Balak mo pang dungisan ng reputasyon ni Nicole? Ano nalang mangyayari kapag ipinablatter mo siya? Tutuksuin siya ng mga tao na magnanakaw at habang buhay na niya yung pagdudusahan. Hindi man pwede yun, no? Dahil naniniwala ako sa kanya. Sabi ni Charlotte. Pakialamera ka talagang babae ka, ano? Sino ka bang gaga ka at nangingialam ka sa pagnanakaw ng babaeng iyan? Feeling ko talaga kasabot ka din ng gagang ito eh. Gusto mo ipablatter din kita kasama si Nicole? Sige, gawin mo! Walang takot na sabi ni Charlotte at tumingin siya kay Nicole. Nicole, sinabi mo kanina di ba na hindi mo pa nahahawakan ng wallet na yan? Opo, Ate Nicole. Tumingin si Charlotte sa kapitan. Kap, narinig niyo naman po yun di ba? Never niyang hinawakan yung wallet ng babaeng yan. Ang ibig sabihin, wala sa wallet na yan ang fingerprints ni Nicole. Gusto ko pong imbestigahan ang kasong ito. Kapag wala sa wallet ang fingerprints ni Nicole, gusto naming humingi ng tawad ang babaeng yan kay Nicole. Nagulat si Rosalia sa naisip na ideyang ito ni Charlotte. Pumapayag po ba kayo ron, Aling Rosalia? Tanong ng kapitan. Ba't hindi ako pumapayag doon ah? Malay ko bang gumamit niya ng gloves o ng tuwalya para hindi niya tumahawakan? Sabi ni Rosalia. Napakasinungaling mo talaga. Bakit mo ba ito ginagawa kay Nicole ha? Sunod-sunod na nga ang masasamang nangyayari sa buhay niya eh. Dumadagdag ka pa. Napakasama mo namang tao. Sabi ni Charlotte. Hoy, wala kang karapatang magsabi sa akin ng ganyan ha. Hindi mo ako kilala, kaya wag mo akong husgahan. Tara na nga Kap. Total na aawa rin naman ako dyan kay Nicole. Sige na, hindi ko na ipapablatter yan. Kawawa rin naman kung ipapablatter ko. Sabi ni Aling Rosalia. Oh, narinig niyo Nicole. Hindi na raw niya itutuloy ang pagpapablatter sa'yo. Kakalimutan na raw niya ang nangyaring to. Anong sasabihin mo kay Aling Rosalia? Wala po akong sasabihin dahil wala po akong ninakaw. Sabi ni Nicole. Napakawalang utang na loob mo talagang bata ka. Mabuti pa't aalis na kami. Pasensya na ho sa abala. Sabi ng kapitan kay Charlotte at umalis na nga sila ni Aling Rosalia. Naiwan sa kwarto sina Charlotte at Nicole. Dito na naibuhos ni Nicole ang kanyang mga luha dahil nasaktan siya sa mga sinabi ni Aling Rosalia sa kanya. Niyakap naman na siya ni Charlotte upang paganin kahit papaano ang kanyang nararamdaman. Sorry po ate sa abala. Pati po kayo pinagsalitaan ni Aling Rosalia ng masama. Ano ka ba? Wala yon. Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Basta naniniwala ako sa'yo na hindi mo magagawang ibinibintang ng manang na yon. Salamat po ate. Kayo lang po talaga ang pamilya ko ngayon. Kinabukasan, pauwi na galing eskwela si Nicole. Napadaan siya sa tindahan ni Aling Rose, ang matandang kinukuhanan niya noon ng sampagita. Nicole, ano tong narinig ko na nagnakaw ka rin ng wallet sa kapitbahay niyo? Sabi ni Aling Rose na nag-aalala para sa kalagayan niya. Hindi po yun totoo, Aling Rose. Hindi ko po alam kung bakit siya nagsisinungaling. Pero paano niyo po pala nalaman ang tungkol doon? Ano ka ba? Kalat na yun dito sa buong barangay. Umabot na nga rito eh. Kung hindi yun totoo, bakit naman magsisinungaling pa ang babaeng ng bintang sayo? Hindi ko rin po alam sa kanya. Pero bahala na po siya. Ang importante, alam ko po sa sarili ko na hindi ako nagnanakaw. Ganyan nga. Wag kang magnanakaw dahil masama yun ha. Kumusta nga palang tinitirahan mo nung kwarto nung magandang dalaga? Si Ate Charlotte po ba? Okay naman po ako sa kanya. Sobrang pait po niya eh. Kasimbiit niyo po siya. Kaya huwag po kayo mag-alala sa akin, Aling Rose. Nakakatuwa naman na may katulad pa niyang mabubuting puso. Sa panahon ngayon, bihira ka nalang makakahanap ng mga taong katulad niya. Sige po, Aling Rose. Uwi na po ako. Teka. Heto 20. Bumili ka ng tinapay para may merienda kapag uwi mo. Huwag na po. Nakakahiya na po. Asos, tanggapin mo na para naman may madagdag na good deed sa record book ko. O sige na, umuwi ka na at huwag ka nang gagala-gala sa kung saan-saan ha. At baka kung ano pang mangyari sa'yo. Salamat po ulit, Aling Rose. Sabi ni Nicole sabay tanggap na lang sa pera.
Habang naglalakad siya pauwi ay pinagtitinginan siya ng ilan sa mga kapitbahay nila. Kita niya ang mapanghusgang tingin ng mga ito sa kanya na para bang napakalaki ng atraso niya sa mga ito. Tingnan mo si Nicole, yung nagnakaw ng wallet ni Aling Rosalia. Bulong ng isang babae sa kanyang kaibigan. Ay oo nga, walang utang na loob pala ang babaeng yan ano? Siya na nga tong tinulungan ni Aling Rosalia at binigyan ng mga gamit sa school, nagawa pa niyang pagnakawan. Ewan ko ba naman kung paano naging ganyan ang batang yan? Mabuti naman ang pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Hay nako, hayaan na nga natin. Siguro naman hindi niya nauulitin yun, di ba? Bagamat nasaktan ay hinayaan na lamang ni Nicole ang mga masasakit na sinasabi ng mga kapitbahay. Nagsunod-sunod ang mga araw na panlalait ng mga tao sa kay Nicole. Karamihan ay mga bata. Pati ang mga walang kamuwang-muwang na maliliit na bata ay alam ng tungkol sa kasinungalingan laban sa kanya. Sa tuwing naglalakad siya ay tinutuya siya ng mga ito na magnanakaw siya. Ipinagsisigawan ng mga bata ang tungkol sa bagay na iyon. Kaya isang beses ay naubusan na siya ng pasensya at sinampal niya ang isang 10 taong gulang na batang lalaki. Umiyak ang batang ito at nagsumbong sa kanyang ate na 20 taong gulang. Sinugod ng babaeng ito ang kwarto ni na Charlotte at Nicole. Habang kumakain sina Charlotte at Nicole ay katok ng katok ang babae. Binuksan naman ni Charlotte ang pinto. Sino po kayo? Tanong ni Charlotte. Nasaan yung magnanakaw na Nicole na yan ha? Sinampal niya ang kapatid ko! Nagpunta ka rito para dyan? Oo, sasampalin ko ang babae niyan nang makaganti man lang ako sa kanya. Wala siyang karapatang gawin yan sa kapatid ko. Sigaw ng babae. Sinabi ni Nicole sa akin na pasimuno yung kapatid mo sa panunuya sa kanya. Dali mo rito ang kapatid mo at kapag narinig ko siyang tinutuya si Nicole, ako mismong sasampal sa kanya sa harapan mo. Hindi ako natatakot, ate girl. Matapang na sabi ni Charlotte. Pagsabihan mo yung Nicole na yan ng pagnanakaw. Kapag ginawa pa niya ulit to sa kapatid ko, sasabunutan ko talaga siya. Kapag nakita ko yung babaeng yan, tingnan na lang niya kung ano magagawa ko sa kanya. Pagbabanta ng babae. Sige, subukan mong gawin yan at hindi ako mananahimik sa tabi. Sa huli ay umalis din ang babae dahil natakot siya sa nanilisik na mga mata ni Charlotte. Umiyak naman si Nicole. Pasensya na po ate, dahil masyado na pong malaking abala ang naidudulot ko sa inyo. Dapat lang sa kanya yun no, lahat ng batang manunuya sa'yo ng mga kung ano-ano, isa-isa mo silang pagsasampalin para hindi na nila ulitin. Na huwag kang papayag na magpaapi. Salamat po ate, pero wag na lang po. Mas mabuti po kung wag ko na lang silang patulan kasi pati po kayo napapaaway ng dahil sa akin. Please po ate, kahit ano pong sabihin nila sa'yo, huwag niyo po silang patulan. Nakokonsensya po kasi ako eh. Okay sige Nicole, promise, hindi ko na sila papatulan. Gamitin mo na lang tong AirPod ko. Kapag lalabas ka, suotin mo yan para hindi mo naririnig ang mga sasabihin ng mga tao sa'yo. Okay? Sige po ate. Salamat po. Tara na, kumain na tayo para naman makapagpahinga na tayo at makatulog. Nang matapos silang kumain ay magkasunod silang naligo at nagsuot na ng pajama. Nagpunta na sila sa kama dahil magkatabi silang natutulog. Ang ganda ng buhok mo Nicole no? Anong ginamit mong shampoo? Tanong ni Charlotte. Yung keratin lang po. Bakit yan ang effect ng shampoo sa'yo? Sa akin parang normal na shampoo lang. Anyway, tara, suklayin ko yung buhok mo. Sabi ni Charlotte. Sige po ate. Sabi ni Nicole at tumalikod nga siya kay Charlotte. Sinuklay ni Charlotte ang buhok ni Nicole. Naisipan niya na gawing ponytail ang buhok ni Nicole gamit ang kanyang kamay at ginawa niya nga ito. Dito ay tumambad sa kanya ang brown na balat sa leeg ni Nicole. May balat ka pala sa leeg? Sabi ni Charlotte. Oo, meron nga po. Nabanggit nga sa akin ni na inay at itay nung nabubuhay pa sila. Ang unang pumasok sa isipan ni Charlotte ay walang iba kung hindi ang sinabi ni Marco noon na may anak itong 14 years old na ngayon at may balat sa leeg. Alam mo ba yung boss na kinukwento ko sa'yo lagi na hinahanap ang anak niya? May balat din daw yun sa leeg niya. Napalingon sa kanya si Nicole. May balat din? Kagaya dyan? Hindi ko alam eh. Pero gusto mo bang picturan ko tapos ipakita ko sa kanya? Malay mo naman ikaw pala yung long lost daughter niya. Natawa pa si Nicole.
Hindi ba mayaman yung boss mo? Imposible namang siya ang tatay ko. Aba, walang imposible ron. Ika nga, life is unpredictable. Pinitsuran nga ni Charlotte ang balat sa leeg ni Nicole. At kinabukasan ay ipinakita niya ito kay Marco. Nagulat at kinabahan si Marco sa kanyang nakita. May umusbong na pag-asa sa puso niya na baka ito nga ang anak na matagal niya nang hinahanap. Nakiusap si Marco kay Charlotte na gusto niyang makita si Nicole ng personal. Kaya nang sumunod na araw ay dinala nga ni Charlotte si Marco sa apartment niya at dito na nga niya ipinakilala si Nicole at Marco sa isa't isa. Unang tingin pa lang ni Marco kay Nicole, nakaramdam na agad siya ng lukso ng dugo at hindi rin naman maitatanggi na may kaunting hawig si Nicole sa ina nito. Dahil hindi pa siya sigurado ay kumuha siya ng ilang hibla ng buhok ni Nicole at kinabukasan ay ipinat-paternity test niya ito. 2 linggo ang lumipas at saka lumabas ang resulta at napaiyak siya sa bagay na natuklasan. Ito ay dahil ang matagal na niyang anak na hinahanap ay wala ngang iba kung hindi ang batang palaging ikinukwento sa kanya ni Charlotte. Walang iba kundi si Nicole. Positibo ang resulta. Mas napaiyak pa siya nang maalala niya ang mga kwento ni Charlotte tungkol kay Nicole na kagaya na lang ng muntikan nitong paghahasa at ngayon ay pinagbibintangang magnanakaw sa kanilang buong barangay. Labis na nadurog ang kanyang puso dahil habang siya'y nabubuhay sa karangyaan, ang kanyang nawawalang anak ay nagdurusa sa kahirapan. Tinawagan niya si Charlotte at sinabing makipagkita ito sa kanya sa may parke at dalhin ito si Nicole dahil nga lumabas na raw ang result ng DNA test. Nagkita-kita silang tatlo sa isang parke at umupo sila sa isang bench. Nasa gitna nila si Nicole. Nakatingin si Marco kay Nicole nang may awa sa mga mata. Muntikan pa siyang mapaluha, ngunit kinurap niya ang kanyang mga mata upang mabilis na matunaw ang mga luhang yun. Kumusta ka, Nicole? Hello po sir, ayos lang po ako. Sabi po ni Ate Charlotte, lumabas na raw po ang resulta. Oo, Nicole. Lumabas na nga. Sabi ni Marco at kinuha ang resulta sa bulsa ng kanyang suot na Amerikana. Nicole, anak. Sabi ni Marco na ikinabigla ni na Charlotte at Nicole. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Nicole, ikaw nga ang matagal ko nang hinahanap na anak. Sabi ni Marco at ng mga sandaling yun ay napaiyak na siya. Niyakap niya na mahigpit si Nicole. Pasensya na anak. Pasensya kung hindi kita nabantayan nung bata ka pa lang. Pasensya na sa lahat. Mapatawad mo sana ako. Napaiyak na rin sina Nicole at Charlotte. Hindi na nakapagsalita pa si Nicole. Ang tanging nagawa na lamang niya yung umiyak. Si Charlotte naman ay walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa sobrang saya. Tinanong ni Marco si Nicole kung ano ang buhay na kinagisnan niya at awang-awa nga siya sa naging kwento ni Nicole. Simula maliit pa lamang si Nicole ay hanggang ngayon ay miserable na ang buhay nito. Kinuwento rin ni Marco kay Nicole kung paano ito nawala sa kanya. Walang tigil siya sa paghingi ng tawad sa anak. Papa, wag na po kayong humingi ng tawad. Wala naman po kayong kasalanan eh. Wala naman po may gusto sa nangyari. Masaya po ako na nahanap ko na rin po kayo. Palagi po ako nagdadasal na sana mahanap ko po kayo at nandito na po kayo. Maraming salamat anak. Maraming salamat. Matapos ang kanilang pag-uusap ay si Charlotte naman ang niyakap na mahigpit ni Marco. Charlotte, thank you so much. Thank you so much for taking care of my daughter. You just have no idea how grateful I am. Masaya ako na makatulong sa pag-reunite niyong dalawa. Humiwalay ng yakap si Marco. Do you need anything? I can give you anything you want. Kotse, bahay, sabihin mo lang, huwag ka mahihiya. Those are nothing compared sa nagawa mong kabutihan sa anak ko. Kahit regular na trabaho lang po kapag nakagraduate ako ng college. Ayos na po yun sa akin, sir. No problem. I will give you that. Ako na rin ang sasagot ng pangkolehiyo mo. Thank you po, sir. Hindi ko na po tatanggihan yon. Matapos nun ay nagtungo sila sa barangay dahil nais ni Marco na hulihin ang lalaking nagtangkang gahasain ng kanyang anak. Porsigido siya at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito na ipapakulong. Anya, maaaring gawin ito ng lalaki sa kahit sinong batang babae na kagaya ni Nicole. Nagbigay ng 50,000 pesos na pabuya si Marco sa sinumang taong makakapagturo sa pagkakakilanlan ng lalaking iyon. Kumalat ito sa buong barangay
At wala pang 2 araw ay may lalaking dumating sa barangay at ipinakita sa kanilang isang video. Isang video kung saan makikitang minamanmanan ng isang lalaki ang bahay ni Nicole. Matapos ay pumasok ito habang umuulan at pagkatapos ay pumasok naman si Charlotte nang may dalang payong. At matapos ay dito na nakita ang lalaking tumatakbo patungo sa katabing bahay lamang ni Nicole. Hindi kita ang itsura ng lalaki dahil may kadiliman sa lugar. Pero dahil pumasok ito sa bahay na katabi ng bahay ni Nicole, agad na na-identify kung sino ang lalaking yun. At ito ay walang iba kung hindi ang asawa ni Aling Rosalia na si Dingdong. Kaagad na inaresto si Dingdong dahil may matibay na ebidensya laban sa kanya. Nakiusap si Aling Rosalia na wag ituloy ang kaso. Ang kapalit nito ay aamin nito sa lahat na gawa-gawa lamang niya ang akusasyon niya laban kay Nicole upang wag pagkatiwalaan ng mga tao si Nicole kung sakaling mangyaring araw na matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking tangkang nanggahasa sa dalagita. Ngunit tinanggihan nito ni Marco. Sa halip ay pati si Aling Rosalia ay kinasuhan niya ng paninirang puri. Ang dulo ay parehong nakulong ang dalawa. Dahil sa pag-amin na ito ni Aling Rosalia ay nalinis na rin sa wakas ang reputasyon ni Nicole sa kanilang barangay. Nagulat din ang lahat nang malaman nilang si Marco pala ang totoong ama ni Nicole. Bago umalis si Nicole sa barangay na yon ay pinasalamatan na din muna niya si Aling Rose dahil sa pagiging mabuti nito sa kanya. Nagabot pa ng 50,000 si Marco sa matanda bilang pasasalamat sa kabutihan nito kay Nicole. Magmula noon ay nakatulog na namahimbing sina Marco at Nicole habang hindi iniisip kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Nangulila naman si Nicole kay Charlotte at nakiusap siya kay Marco na kung pwede raw ba'y patirahin na si Charlotte sa kanilang mansyon. Nang sabihin nito ni Marco kay Charlotte ay nagdadalawang isip pa noong una si Charlotte dahil nga ayaw niyang mas mapalapit kay Marco dahil sa kanyang lihim na pagtingin dito. Pero sa huli ay nakumbinsi rin siya ni Marco at pumayag din siya. Isang araw, habang kumakain sina Marco at Nicole sa isang fine dining restaurant, ay nagsalita si Nicole. Papa, ano pong tingin niyo kay Ate Charlotte? Ang Ate Charlotte mo? Mabait naman. Bakit mo na itanong? Tingin niyo po ba maganda siya? Oo naman anak, maganda siya. Kasi po, ang totoo po niyan, kahit po magkasama po kami sa apartment niya, palagi po niya kayo na ikukwento sa akin. Palagi pong mabuti ang kwento niya sa inyo. Tapos, nung kaninang umaga po, feeling ko po may gusto siya sa inyo. Single naman po kayo, Papa. At gusto niyo pong umibig uli. Pwede niyo po bang bigyan ng chance si Ate Charlotte? Maganda po siya at mabait kaya botong-boto po ako sa kanya. Tingin mo anak, may gusto siya sa akin? Hindi niyo po ba napapansin? Naku, hindi ko napapansin yun. Pero tingin niyo po ba may pag-asa po siya? Ngumiti si Marco. Tingnan natin. Kinabukasan ay niyaya ni Marco si Charlotte na kumain sa labas. Asan si Nicole? Ang akala ko kasama natin siya. Pagtataka ni Charlotte. Hindi natin siya kasama. This night is just for us. Ganun ba? Ikaw talaga, sir. Nahihiyang sabi ni Charlotte. Sinabi niyang may gusto ka raw sa akin. Is that right? Nagulat si Charlotte sa sinabing ito ni Marco. Namula siya sa hiya at hindi alam ang gagawin. Nataranta siya. Sinabi niya yon? Paano naman niya nasabi? Nauutal niyang sambit. That doesn't matter. I'm single naman and you too. Tingin mo ba may pag-asa ako sa puso mo? Kahit na 35 years old na ako, divorce at may anak na? Mas lalong namula sa hiya si Charlotte. Sobrang hiyang-hiya siya. Nablangko siya sa loob ng 1 minuto. Pero kalaunan ay naglakas loob na rin siyang ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Dito ay sinabi ni Marco na handa siyang manligaw kay Charlotte dahil anyay nangungulila rin naman siya sa isang pagmamahal. At si Charlotte ay napakabusilak ng puso at napakaganda rin. Sinabi niyang wala siyang dahilan upang i-reject ang pagtingin ni Charlotte sa kanya. Kaya naman magmula noon ay niligawan ni Marco si Charlotte at naging sila matapos ang 2 buwan. Nang sumunod na taon ay nagpatuloy sa pag-aaral si Charlotte at nang sumunod na taon ay graduate siya sa kolehiyo sa edad na 24 anyos. Nag-propose si Marco sa kanya ng kasal at hindi naman niya ito tinanggihan. Nang sumunod na taon ay nagpakasal sila habang imbitado ang mga malalapit nilang kaibigan at pamilya.
Sa isang iglap ay nagkaroon ng isang kumpletong pamilya si Nicole, bagay na matagal niyang pinangarap. Tunay nga na ang kabutihan ay isinusukli ng Panginoon sa mga taong gumagawa rin ng kabutihan. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Sana ay samahan niyo muli ako sa mga bagong kwentong ihahatid namin sa inyo. Muli, ako po si Miss Demi at ito ang Hack Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!